What's up, KAG? Hindi ako trader. Hindi ako magaling magbasa ng chart. Pero simula sa April 15, bibili ako ng Bitcoin. Kada sahod, 500 pesos lang. Sa loob ng 4 na taon. At ang tanong, may mararating ba to? O nagsasayang lang ako ng pera? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo yung feeling na gusto mong pumasok sa crypto? Pero every time na susubukan mo, late ka na. Mataas ng presyo, takot ka na bumili, tapos pag bumaba, takot ka pa rin. So anong ginagawa ng karamihan? Wala. Nag-aantay hanggang sa hindi na sila makapagsimula. Ganun din ako dati. Kaya gumawa ako ng simpleng rule. Hindi ako magti-trade. Hindi ako manghuhula. Hindi ako hahabol. Mag-iipon lang ako. 500 pesos kada sahod. Kahit anong presyo. Walang pake kung mataas o mababa. Gagawin ko to for 4 years. Ikaw, kung 500 pesos lang, kaya mo ba itong gawin consistently? O sa una lang? Ano ang DCA? Hindi to diskarte. Disiplina to. Ang tawag dito, DCA. Pero huwag kang matakot sa term. Simple lang yan. Imbis na isang bagsakan ka bibili, unti-unti mo siyang binibili over time. Example, January, 500. February, 500. March, 500. Kahit mahal, kahit mura, tuloy ka lang. Bakit? Kasi hindi mo kailangang hulaan ng market. Ito yung hindi alam ng marami. Hindi guaranteed na yayaman ka rito. Hindi porket Bitcoin, automatic panalo ka na. Kung mali ang timing mo, o nag-exit ka dahil nagpanic, pwede ka pa rin malugi. At ito pa, 500 pesos lang, hindi ka yayaman agad dito. So kung ang expectation mo ay after 1 year, milyonaryo ka na, tumigil ka na. Hindi to para sa'yo. May rules ako dito, hindi pwedeng freestyle. Rule number 1, emergency fund muna. Hindi ako bibili kung wala akong safety net. Kasi pag nagka-problema, papipilitan kang magbenta ng palugi. Number 2, kada sahod lang. Hindi daily, hindi impulsive. Kada sahod lang, para hindi emotional. Hindi persahan. Pagkipit, skip. Hindi ko sisirain yung buhay ko para sa 500 pesos investment. May exit plan. Ito yung pinaka-importante. Hindi ako forever holder. Pag dumating na yung time na sobrang taas na, unti-unti rin ako magbebenta. Hindi all-in na aalis ako. Hindi rin all-in na i-hold ko. Coins.ph. Bakit Coins.ph? Bakit dito ako bibili? Simple lang. Madali siyang gamitin. Local. Diretso, cash in. Hindi perfect. May fees? Oo. Pero yung priority ko dito, consistency. Hindi perfection. Ganito mo siya isipin. Hindi ka bumibili ng presyo. Bumibili ka ng habit. Kasi ang tunay na kalaban mo dito, hindi market. Ikaw. Yung pagiging inconsistent mo, yung pagiging emotional mo, yung pagiging impatient mo. Ito yung worst case scenario. 4 years ka nag-ipon, tapos pagdating ng dulo, pareho lang yung presyo. O mas worse, mas mababa pa. So ano mangyayari? Ay stuck ka. Kaya kailangan mong tanggapin. Risk to. Sobrang risky nito. Hindi ito savings account. Pero ito yung twist. Kahit hindi tumaas agad ng Bitcoin, panalo ka pa rin. Bakit? Kasi na-training mo yung sarili mo. Mag-ipon, mag-invest, mag-control ng emotion. At yun ang mas valuable kaysa sa 500 pesos. Ang content na to ay hindi get rich quick. Ito ay stay in game long enough. Kasi majority, hindi natatalo dahil mali sila. Natatalo sila dahil tumigil sila. Ikaw, kung magsisimula ka ngayon, kaya mo bang gawin to for 4 years? Walang hype, walang shortcut, consistency lang? Simula April 15, sisiguraduhin kong totoo. Hindi lang salita, idodokumento ko. Tingnan natin kung saan naabot ang 500 kada sahod. Pero hindi na rin ako spectator. Game on!